We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Baroto na banggaan ng cargo ship sa San Pascual, Masbate. Tricycle sa Catanduanes na aksidente, tulong estudyante lugadan. Asin, pagpaparehistro kan mga maiba sa traslasyon asin fluvial procession nagpuuna. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate De Lovieres. Posibleng panggagapo sa mga maaging tren, piga-antisiparan kan PNR ngunya na sunod-sunod ang pagsaraninda sa nagkapirang unauthorized crossing. Uya ang report ni Jessica Calino. Kasunod kan mga nangyayaring aksidente sa riles kan Philippine National Railways, an aksyon kan opisina, nasarahan ang mga na-identifikar na unauthorized crossing sa mga lugar na pigaagihan kan tren. Asin kasabay kan lakdang na ini, an antisipasyon man kan manhamiento kan PNR sa mga posibleng insidente nin stoning o panggagapo sa mga nagbabiyahing tren. Kasi po it's either may kamag-anak na nasaktan yung nung tren, merong mga naapektuhan po. And even po dati actually when we started out, kahit po every time na dumadaan kami, binabato po kami dahil maingay daw po yung tren. May koordinasyon naman subot sinda sa mga embweltong barangay asin kapulisan para sa gigibuhong pagbantay sa mga sinarahang crossing. Sigun ki Kapitan Celso kan Barangay Sampaloc, Gainza, antes na sarahan an unauthorized crossing sa saindang lugar. Binisita man sinda kan mga personahe kan PNR asin pinakiulayan na mabantayan ini nganing masyerto na mayo nang magpurbar na magbalyo. Yan, ang budget po ang problema po. Kaya garo mahagad po kaming tabang sa munisipyo po kung mapipili. Po tamayo dyan mabantay na daining intensi kadagdag bayadan ka. Sa tala kan PNR, sa mga pigaagihan kan tren sa porsyon kan Albay may mga nanonotaran na nanggagapo nin tren. Alaga day man pigahali ang posibilidad na mangyari ini sa iba pang lugar. Nakaandaman subuot ang PNP Bicol na magtaong asistensya sa bagay na ini. Basta may maray na kooperasyon ang LGU asin iba pang imbweltong government agencies. Kaya naka-schedule po kaming meeting with the PNR kasi yung concern nga nila yung pag dumadaan yung tren. At the same time yung LGU na dinadaanan ng riles po yung tren. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Baroto sa San Pascual, Masbate nabanggaan subuot ning cargo ship mantang nasa lawod. Saro nakasalbar mantang kaibanan kaini day pamahanap asin maapat na aldaw nang nawawara. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Haros enterong raot ang motorbank na ini nagamit sa pagsisira din Darolad Marientes kan San Pascual, Masbate. Ini makalis mabangga kan sarong unidentified cargo ship ang nasambitan ng Baroto mantang lunodan mga parasirang Sindarolad asintugang kaini maagahon kan Agosto 10. Nangyari ini sa kadagatang sakop kan Bures Island, Masbate asin Sibuyan Island sa Romblon. Yung bangga po namin na sinasakyan, nakatali po kami sa buya. Tapos parang naka-idli po yata kaming magkapatid. Nabigla na lang po kaming nagulat na nandyan na po yung malaking barko po sa harap ng bangka namin. May ilo asin blinker man subot ang gamit na Baroto nindang magtugang kung kaya imposible na dainahiling kan cargo ship ang saindang lunadan. Makaliis ang insidente, 5 oras na nagpataw-pataw sa dagat si Roland hasta sa Mares Kosyakan sarong shipping line na pasiring sa Masbate mantang di niya na nahiling ang saing 22 anyos na tugang. Yung nagkabangga po sa akin, sa amin po, kung napansin man po nila yung bangka namin sana po, hindi po nila kami binangga kasi
Kawawa naman po kami mangingisda na maliit lang po, sir. Sana naman po, kung nakita nila kami, dapat binalikan po nila kami. Nagpapadagos man ang search and rescue operation kan Philippine Coast Guard Masbate sa nawawarang tugang ni Roland. Nakipag-coordinar naman subot sila sa iba pang Coast Guard substation sa probinsya, maging sa Romblon. In-advise na namin yung mga coastal barangay namin dito sa Buria, sir, na nag-ikot kami dito na kung sakaling may mga mangingisdang makakita na may tao, i-inform namin na may taong nawawala. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Online payment kan mga natiketan sa lindung kan interconnectivity kan LTO Bicol asin Naga City LGU para mientras na pigsuspendir. Ang rason kay ni sa report ni Jessica Calinog. Bulanin Hunyo ngunya na taon kan puunan kan Naga City Public Safety Office and field testing kan electronic ticketing gadget na parte kan LTO LGU interconnectivity project. Sigon sa PSO, magayon ang sistema. Minareflect tulos sa record kan LTO asin LGU ang mga violator. Alagad may pirang motorista na nagpaabot sa indanin reklamo pag-abot sa online payment kan multa. Halang tawon po ngayon, sir, ang IT, ang charges, other charges. So halimbawa, kung 300 so penalty as per ordinance, kung nagbayad siya online, naging 415. So may 115, 116 na additional charge duman sa pagbayad niya online. Igwaman subuot nin pagkakataon na pigmaot kan mga motorista na sa City Hall na magbayad kan multa. Alagad ay pigaako ta online payment an maot kan sistema. Kaya ang rekomendasyon, ipadagos ang paggamit kan electronic gadget sa pagtiket. Alagad ang pagbayad kan multa sa City Treasurer's Office na muna. Sarangon lang po itong ticket, itong POS ticket, tapos i-receivean mo po. Puon Hunyo, 600 na mga motorista na anatikitan gamit ang electronic gadget. Sa mga ini, nasa 400 pa anday nakakasettle kan payment. Kaya man subot ining akomodaron kan Naga City Treasurer's Office. Asin sa ngunyan, ang tatrabahuhon kan LGU ang pagkakaigwanin implementing rules para sa online scheme na ipapaagi man sa sanggo niya ang panlungsod. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Gadan sa pambabadil ang sarong barangay kagawad sa Banwaan kan Ginubatan, Albay. Ang 51 anyos na biktima opisyal sa barangay Magiron sa parehong Banwaan. Sa investigasyon kan Ginubatan MPS, pinagbabadil kan daipa na bibistong persona ang biktima harani sa sarong bakery sa barangay Iraya. 5 tama nin bala ang sinapo kay ni gikan sa kalibre 45 badil na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad tanganing maaraman ang motibo sa krimen asin masusog ang gunman. May duwa kaming persons of interest pero di pa ma-identify warang naka-identify sa mga tao duman during nung mangyari. Tugot ka ma'am nabawasan itong mga holiday sa Pilipinas po. For me po garo okay man lang din daw dai bawasan. Kasi naniniwala po ako na garo tig-declare siya as holiday kasi need tang mga tao. Dai po garo po ito po mga holiday ning para sa banding naman po ang pamilya. Para sa kuya ma'am dai pwede. Ever since kasi na yan, regular holiday na declare na yan. So kay pupunta man yan holiday na yan para duman sa mga taong piglaan ang kayan. Abala siya ma'am sa trabaho. Dapat kompleto yung magiging sahod mo. Pero dahil duman sa holiday, mabawasan si sweldo. Tsaka minsan daiman double pay. Kaya para po sa kuya, siguro mas mabawasan si holiday. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Libreng charging station para sa mga e-bike. Nakatalaan na bukasan kan Naga City Bike Board para sa publiko. Ang katuyuhan kan lakdang na ini, aramunta live ki Jessica Calinog. Jessica?
Kate, sigon sa Naga City Bike Board, rekomendasyon kan e-bikers ang pagmukna nin free charging stations. Asin naglalao man ang opisina na sa tabang kaini, may enganyar itong nasa 2,700 na e-vehicle owners na nagparehistro sa indang opisina na gamito na ang sa indang mga behikulo. 2,732 na mga electric vehicle na anrehistrado sa Naga City Bike Board as of August 13, 2024. Alagad bako gabos, nagbabiyahe, nagamit ini. Ani ba kaya angat daan paghanap nin matcha-chargean en kasong biglang maubusan nin baterya mantang nasa biyahe. Sometimes nga sir, nagmamadali ako pag banggi ngaya, nanigawan ko nga i-charge si e-bike. Pag mata ko ngaya, di ko aram na plug, di ko pala na-charge. So, kaya po ako nagbalik sa trabaho. So, wala ka mang pagsa-charge. Kaya pigmaot ka Naga City Bike Board na magmukna nin charging stations. Pwede digding mag-charge nin sabay-sabay ang 4 na e-bikes. Sa September 1, pwede nang maaprobitsaran nin libre ang 2 charging stations. Saro ang ilalaag sa may flagpole sa City Hall grounds, mantang ang saro sa may bike parking sa Plaza Rizal. Si Manolito, 3 taon ng e-bike user. 10 hours daa antes mapano ang battery kan sa iyang gamit na unit. Hirak nin Diyos, day pa man subot siya na uubusan nin baterya, mantang nagbabiyahe haling Kamaligan, Pasiring, Naga, o kaya sa iba niya pang pigdudumanan. Day pa man, pero para sa kuya, convenient para sa mga e-bike users. Kasi kung saan ka abutan ng lowbat, pwede ka mag-charge. Kung magpuuna ang operasyon kan free charging stations, pwedeng antisiparan man ang dagdag na bayadan sa kuryente kan syudad. Alagad sigon sa Naga City Bike Board, nagpaparehistro man ang mga e-vehicle owner, kaya may nakukuaman pabalik ang Naga City LGU. Anom na free charging stations, Kate, ang plano o piguhurot na maimok na kan Naga City Bike Board sa bilog na syudad. Planong magbuktak duman sa may Del Rosario, sa may Mabolo, asin iba pang lokasyon na palaog sa Naga City. Alagad, sa Setyembre 1, ang 2 charging stations pa sana na ilalaag di sa Plaza Rizal, asin duman sa City Hall grounds, ang pwedeng maaprobitsaran kan mga e-vehicle owner. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Mahigot na seguridad katakod ka napaparaning 2025 elections, inasigurar kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Permit to campaign asin permit to win na pigo-presir kan rebeldeng grupo sa mga kandidato, saro sa mga pigbabantayan kan otoridad. Tutukan sa report ni Chris Novello. Sa Oktubre 1 hasta 8 na ang filing kan Certificate of Candidacy o COC para sa mangyayaring 2025 midterm elections. Katakod kay ni mas papahiguton kan kasoldadusan ang base orden sa rehiyon. Basado sa monitoring kang 9th Infantry Division Philippine Army, saro na sana sa 8 guerrilla front sa rehiyon ang dain nabubuwag kan mga otoridad. Sa ibong kaini pig-antisiparan man giraray kan mga otoridad ang pigo-presir na permit to campaign asin permit to win kan mga rebelding grupo sa maabot na election period. Ubusin o kaya i-render sila insignificant para hindi na po sila talaga makapag-conduct ng mga extortion at makapag-issue ng permit to win, permit to campaign. Kung mawala po, kaya po nakapokus talaga kami sa remaining na larangan. Nagpatanid man ang Philippine Army sa mga makandidato na matao din revolutionary taxes o maaprobitsar kan permit to win as in campaign na sarong pagbalgar sa Section 12 kan Anti-Terrorism Act of 2020 ang nasambitan ng aktibidad. Kapag meron pong mga tao, kahit po sibilyan o maging politiko, na amin pong malaman na nagbibigay ng suporta sa terorismo, sa communist terrorist group, ay di po kami mag-aatubili na mag-file ng kaso. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Imahe ni Inang Peña Francia asin El Divino Rostro, pighatod na liwat sa Basilica Minore makalihis an pirang bulan na pagsungko sa man iba-ibang diocese asin mga banwaan sa rehiyon. Pagpuli kan mga imahen, maugmang sinabat kan mga deboto. Uyan ni istorya ni Jessica Calino. Sa kapilya kan Barangay Dahilig Gainza, ang last stop kan haros 4 na bulan na pagsungko kan imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia asin kan El Divino Rostro sa mga dioceses, manibaybang simbahan, kapilya asin mga opisina sa Kabikolan. Makalihis ang pagnovina kan mga deboto.
Ang mga imahen, ipigprosesyon na papuli sa saindang santuaryo. Si Eman, iyo ang nagmaneho kan piglunadan sa imahen kan mahal na ina. Siyempre, fulfilling. Kumbaga, maugma. Pasado alas 9 nin aga kan maghali sa dahilig an prosesyon. Asin pasado alas 10 nin aga kan mag-abot sa Basilica Minore. Saro sa mga maugmang nagsabat sa pagpuli kan mahal na ina asin kan El Divino Rostro, an 103 years old na si Nanay Heriberta, kan Barangay Bulwang, Baaw. Nagtinda po. Hagad ko, sabangan ang pangatinda ng pamilya ko. Tabangan kami, nagmayo kami mga katag-alaman, mga sakit. Iyon ang gusto niya na digdi siya magsimba kay ina. Abril 30 kan magpuon ang pagsungko kan mga imahen. Sigon sa Archdiocese of Cáceres, saro ining paagi kan pag-imbitar sa mga yaon sa manibaybang lugar kan Bicol na mag-atendir sa Setyembre 20, ang reenactment kan pagkorona sa mahal na ina. Ini ang danay na pangapunan kan simbahan kan Cáceres na ipadagos niya ito sa tuyang devotion kay na ni pamana sa tuya, pamanang banal sa tuya, kinakaipon ining atamanon, kinakaipon ining pakusugo na sin palakupon. Ang pagpuli kan mga imahen sa Basilica Minore, senyal naman kan pagpuon kan mga pag-antisipar sa sunod-sunod na mga aktibidad, katakod kan kapistahan kan patrona kan Bicol sa Setyembre. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Tanganing mas maging organisado ang magiging dalagan kan foot procession sa traslasyon asin antes ang fluvial procession. Binukasan na kan simbahan ang pagpaparehistro para sa mga maiba sa nasabing aktibidad. Sa anunsyo kan Archdiocese of Cáceres, may pre-registration para sa mga eskwelahan, religious asin civic groups tanganing makaiba sa duwang foot procession. Solamenteng ang mga nag-pre-register sana ang tutugutan na makaiba asin magpartisipar sa foot procession. Sa traslasyon nagpupuon ang foot procession gikan sa Peñafrancia Church pasiring sa Naga Metropolitan Cathedral. Mantang nagpupuon man ang foot procession antes ang fluvial sa Cathedral pasiring sa Danlugan ni ina sa Barangay Dinaga. Bukas ang pre-registration hasta sa Agosto 31. Good news mga kapuso, nagpapadagos po ang Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan, panalo. Para sa tsansa na manggana nin dakol na mga papremyo, pwede ka mong maghulog nin entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu, asin Cagayan de Oro, asin sa pili ng mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Madurar ini hasta sa Agosto 16. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DCBB, asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Sir, tugot ka na inaan ang holiday sa Pilipinas. Siguro pwedeng iyo, pero mas maganda na. Okay naman kita kung puro holiday. Paboryan duman sa mga yung mga may mga fixed salary, di ba? O paano yung mga daily? So affected sila. Paano po? Para makaingalo man sa mga tao. Ayo po. Paano po? Para po sa makapagpadagos po ng pagtatrabaho. Bahala sila sa buhay nila. Okay man. Kahit ano. Basta nagbubuhay ng maayos, ayos na yan. Ang holiday, mabawasan. Okay lang yan. Para makapagpahinga yung mga nagtatrabaho ding overtime. Bye-bye! Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Lugadan ang tulong estudyante makalihis maaksidente ang piglulunadan kaining tricycle sa barangay CI San Miguel, Catanduanes. Sa report kan kapulisan, mantang pigbabaybay kan tricycle ang tinampo sa lugar kan mawaraning kontrol ang lunadan kaini rason para makabangga ini sa gilid kan tinampo. Nagsapo nin lugad sa lawas saan mga lunad kan tricycle natulos man na idinalagan sa ospital mantang salbado man ang driver. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Sa ating mga kababayan po, no? So sana po yung mga driver, pati yung mga estudyante po natin o mga pasahero, i-check po ng mga driver yung tricycle nila. And yung sa mga pasahero din naman po, make sure na yung sasakyan nyo po is komportable, hindi po overloaded. Coral Reef sa Legazpi City na may meligro na huli sa coral bleaching. Mga parasira na handal na baka maapektaran man ang mga nadadakop nindang sira sa kadagatan kung magadan na ang mga bahura. Uya ang report ni Rosie Nieva. Nakubanan ang grupo kan mga diver makalihis madiskubre ang namumuting coral sa pigaatamang Coral Reef area sa siyudad ni Legazpi. Ang mga namumuting corals namimiligro ng magadan huli sa coral bleaching. Day man malikayan kan mga parasira na mahandal huli taing kaso magadan ang mga coral reefs na ini posibleng magdikit hasta sa mawara naman ang sa indang madadakop ng mga sira. Siyempre namumundo man ta numero 1 saro ini sa mga pigkukuan miki pagkabuhay. Pag na-route ini talagang mamundo man talaga ko. Ang coral bleaching, iyo ang pagkagadan kan mga algae na nakapato sa mga corals na nagtataong buhay asin kulay sa mga ini. Saro sa pigihiling na rason kaini ang sobrang init kan panahon asin iba pang aktibidad harani sa kadagatan. So we need to first raise awareness and then bit by bit pakonti-konti make some innovations para maligtas natin yung mga reef. Nagpapadagos man ang pigigibong assessment kan Integrated Coastal Resource Management kan Legazpi City sa apektadong lugar. Mga most likely mga 30 to 20% yan. Pero hopefully mga partial ko yan sa bleaching sa sarong coral heads yan. Pwede pa may posibilidad na mag-recover pa yan. Pinurbaran kan news team na kuananin pahayag ang DENR, alaga na ipasubot ni na i-report sa INDA. Mantang ang BFAR Bicol, nakatalaan man na magkondusir ng evaluation sa lugar katakod kan insidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Makalihis ang 4 na taon, ibalong festival sa Legazpi City, liwat na pigbukasan. Nagkapirang estudyante na dismayo durante kan opening parade. Uya ang report ni Rosie Nieva. Makalihis ang 4 na taon, liwat na pigbukasan ang selebrasyon kan ibalong festival sa siyudad ni Legazpi. Pigpuunan nini sa opening parade na pigbalehan kan haros 10,000 na mga estudyante asin iba pang individual. Alagad huli sa mainit na panahon, kadakol ng mga estudyante anan luya asin na dismayo. Huli sa wala tuong mga pigrespondihan. Nagkulang ang mga ambulansya kung kaya nagtabang na pati ang ibang mga tricycle sa pagdara sa ospital sa mga apektadong kaakian. Huli sa insidente, ang pirang paratukdo, pigtawanan ng tubig ang sa indang mga estudyante. Napakainit po kasi sir ng panahon at yung ibang mga students po dehydrated na kaya prone sila ngayon sa pag-paint sir. Sigon sa lokal na gobyerno kan Legazpi, dahil naantisiparan ang siring na insidente. Aminado man ang alkalde kan syudad na mas dako lang nagpartisipar ngunya na taon, kaya planong limitahan ini sa mga masunod na taon. Nahiling ta po su disadvantage kasi medyo harayo talaga sa tuyang pinaradahan. Kaya siguro next time around, pag ma-organize kita, i-situate na medyo consider ta. So welfare man kan sa tuyang mga mairiba sa pare. Mientras tanto, pig-share tuman kan DepEd Legazpi City Division Office as in LGU ang asistensya sa mga apektadong kaakian. Nilinaw man kan DepEd na bakong mandatory ang partisipasyon kan kabos ng mga estudyante sa nasambitan ng aktibidad. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga
Mga kapuso, medyo nagkusog po ang pigbabantayang bagyo sa luwas kan Philippine Area of Responsibility na may international name na Tropical Storm Ampil. Alagad paparayo yan sa PAR. Sigun sa pag-asa, ang nakakaapektar sa nasyon iyo ang southwest monsoon o duros habagat urog na sa pirang parte kan Luzon as in western section kan Visayas. Sa datos kan Metro Weather, warak-warak na uran ang lauman sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, asin Sorsogon, ngunya na aldaw. Lauman man ang posibleng pag-uran sa iba pang parte kan nasyon. Sentro ang cybersecurity sa selebrasyon kan Linggo ng Kabataan sa probinsya ng Camarines Norte na pinangenotan kan Provincial Youth Development Office. Pigibo ini sa paagi kan sesyon dapit sa digital literacy, cybersecurity, social media management and online safety, identifying fake news and misinformation, siring man and crafting effective articles sa social media. Pigbalehan ini kan mga estudyante, SK officials, volunteer groups, asin mga non-government organization gikan sa manlain-lain na banwaan. Obheto kan lakdang na ini na magtaunin mas mahiwas na kaaraman sa mga hovenes tanganing dai mabiktimanin manlain-lain na cybercrime. Pigtukdo man sa mga hovenes kung paano malikayang mabalgar ang anti-cybercrime law asin iba pang cyber-related issues arog kan bullying, cyber libel asin misinformation. Pitong oras na brownout ang mamamatean sa aga Agosto 14 sa pirang lugar sa Banwaan kan Libmanan, Sipokot, asin Lupi, Camarines Sur. Mapuunan brownout alas 9 nin aga asin madurar hasta alas 4:30 nin hapon. Sa Sipokot, apektado kaini ang nasa 12 barangay, mantang 2 barangay man sa Banwaan kan Libmanan. Nasa 14 lugar man sa Lupi ang apektado kan nasambitan ng power interruption. Gigibuhon ang power interruption tanganing tawandalan ang pagribay nin poste kan Kasureko 1. Naglunsar ning kakaibang kampanya ang Camarines Norte Maritime Police Station tanganing maenkaminar ang mga out-of-school youth na magbalik sa pagklase. Ini ang school in a boat kung sain sa tabang kan sarong non-government organization nagpasiring sa piling coastal areas ang PNP Maritime asin duman nagtutukdo sa mga hovenes na nasa 4 anyos pataas mantang nakalunad sa baroto. Ang mga taong nagtutukdo sa mga kaakian gikan man sa linyada kan kapulisan. Apara sa pag-enkaminar sa mga kaakian na magbalik sa pagklase. Mauot man kan mga otoridad na tukduan ang mga ini sa pagtataong importansya sa marine life. Sa pag-aging ini, makakatabang naman kan mga otoridad ang mga hovenes na ini sa pagprotekta sa yamang dagat sa saindang mga lugar. Mahikayat natin yung mga out-of-school youths natin na bumalik sa proper learning institution dahil alam po natin na ang edukasyon ay para sa lahat, na regardless po ng katayuan natin sa buhay, dapat po ay nakakapag-aral tayo. Nagsanib puwersa ang Commission on Audit asin Association of Government Accountants of Camarines Norte tanganing tukduan ang Sangguniang Kabataan Council sa paggamit kan Handbook on Financial Transactions. Sigun sa COA Camarines Norte, napapanahon ang aktibidad na ini para sa mga SK officials hulita bakong arog kan dati. Igwanang autonomy ang SK sa paggastos asin pagbudget kan sa indang pondo. Iniman ang masirbing giya sa mga SK sa pag-implementar kan sa indang mga programa sa barangay. Apara sa seminar, hinaluan ini kanasambitan ng opisina nin activity and quizzes tanganing mag-enjoy ang mga hovenes. Pigsyarto man kan COA na dai matatapos sa seminar asin workshop ang pagtabang ninda sa mga SK huli taigwaman nin mga auditor na nakatoka sa kada lugar na magiya sa inda. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan.
Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.